magaganap ang kalooban ng Diyos sa tamang panahon. Amen po? May mga dalangin po tayong iniling sa Panginoon. Sabi ng song, minsan ang sagot ng Diyos ay hindi, sapagkat meron siyang mas magandang plano. Minsan naman ay maghintay. Itutugon niya ito sa tamang panahon at minsan din naman ay oo kung ang ating hinihingi, nire-request and petition sa Panginoong Diyos ay naayon sa Kanyang kalooban. Ang sinasabi ng song po sa atin, sa tamang panahon, ang kalooban ng Panginoong Diyos ay magaganap. Sa makatuwid po, hindi ang kalooban natin ang kinakailangang masunod. Amen? Kundi ang kalooban ng ating Diyos na higit na nakakaalam ng mga bagay na kailangan natin, ng mga bagay na lalakaran natin, ng mga bagay na mangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Lagi po nating alalahanin na ang ating Panginoong Diyos ay nakaupo sa kanyang trono at nakikita niya ang lahat, sa kanyang paningin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at ng kanyang kapangyarihan. At alam niya ang dapat niyang ibigay at alam niya ang dapat niyang alisin sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niya kung kailan niya ito gagawin at alam din po niya kung kailan ito hindi pa dapat gawin sa buhay ng bawat isa. Napakaganda ng song po na ito, mga kapatid ko. Tunay nga po na may panahon ng Panginoong Diyos sa lahat ng bagay sa buhay po ng bawat isa sa atin. And I believe, ngayong umaga po na ito, patuloy tayo na palalalimin ng Panginoong Diyos. Last Sunday po, ang mensahe sa atin ng Panginoong Diyos ay breaking through barriers, para i-fulfill ng Panginoong Diyos at magawa natin yung purpose ng Panginoon sa buhay po ng nating lahat. Amen po? So, ibig sabihin, lahat po tayo may breakthrough na nakahanda. Okay? Lahat tayo may barrier, pero kaya nating basagin yung mga barriers na yon so we can break through, at magawa po natin yung purposes ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. And this morning, let's meditate, mga kapatid ko, on this theme, God's plan is worth the wait. Ang pinaka-tema po natin is wait with eager longing. Wait with eager longing. Sino po naniniwala sa inyo, worth the wait ang plano ng Panginoon sa buhay niya? At sinong naniniwala na kinakailangan niyang maghintay sa pagkilos ng Panginoon? Naniniwala tayo, may breakthrough tayo, pero hindi natin alam kailan ito gagawin ng Lord. Amen? Hindi po natin alam. Pero dito, titignan natin, anong gagawin po natin? Para yung breakthrough at yung waiting sa buhay natin, dun sa iniisip natin, dun sa gusto natin, according to God's plan, ay mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay po? So, God's plan, ibig sabihin, may plano ang Diyos sa atin, pero you have to wait. Now, ang gagawin po natin, we need to wait with eager longing. Anong ibig sabihin ng waiting with eager longing? So, tingnan natin anong sinasabi ng Lord sa atin ngayong umaga po na ito. Let's read once again yung ating pong text. Ang sabi po ng text natin, ngunit si Yahweh, ang ating Panginoon, ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sa ibang translation, naghihintay upang tayo ay lumapit sa Kanya. Sabi po doon sa binasa po natin kanina, sapagkat si Yahweh o ang ating Panginoon ay Diyos na makatarungan. He is a God of justice. Pag sinabi natin God is a God of justice, every time sa buhay natin may justice po yan. Laging may justice ang Panginoong Diyos sa ginagawa niya sa buhay natin. Kahit minsan hindi talaga po natin nauunawaan yung nangyayari sa atin. Pero let us always remember, kakabsat ken Kristo,
laging just ang wisdom ng Lord. Laging just ang decision ng Panginoon. No? Walang favoritism ang Lord. Amen po? Wala. Lahat ay pantay-pantay ang tingin ng atin pong Panginoong Diyos. Actually, makasalanan ka o sinisikap mo na magpakabanal, parehas ang tingin ng Panginoon sa atin. Mahal tayong lahat ng ating pong Panginoong Diyos. At ang justice ng Panginoong Diyos, sabi po ng text natin, ay makatarungan. No? Walang nakahigit, no, sa sino man na mga anak ng ating pong Panginoong Diyos. Pantay-pantay ang treatment ng ating Panginoon. Now, marami tayong mga inisiling sa Lord. Marami tayong mga petitions, mga prayers, mga kapatid ko, na marahil ay hinihiling po sa atin pong Panginoong Diyos. At tignan po natin kung tayo ba ay merong longing, may eager longing tayo na yung ating mga hiniling sa ating Panginoong Diyos ay pinagtsatsagaan natin na hinihintay. Do we have eager longing? No? Excited ka ba lagi na yung pinanalangin mo sa Diyos will someday, it will come true? Okay po? Mahirap maghintay. No? Kung hindi po ako nagkakamali, meron na tayong pinakinggan na message ng Lord. We sometimes o seldom o oftentimes hate to wait. No? Pinakaayaw natin yung naghihintay tayo, yung pinaghihintay tayo kasi hindi madali. Madalas itong may kasamang tanong, may kasamang pag-aalinlangan at nakakapagod maghintay. Tama? No? Ngunit sa sinasabi ng Biblia sa buhay po ng bawat isa sa atin, ang paghihintay ay hindi kailanman nasasayang. Ang taong naghihintay, ang taong eager na naghihintay, hindi kailanman masasayang yung panahon na gagawin niya sa paghihintay niya. No, gaano man kahaba o gaano man katagal yung panahon ng kanyang paghihintay. Sapagkat yung paghihintay ay paghahanda rin at paghubog ng Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Now, ang question is, how should we wait while God fulfills His promises sa atin pong mga buhay? Paano tayo dapat naghihintay? Ano ang attitude natin habang hinihintay natin na gawin ng Panginoong Diyos yung pangako niya sa iyo? Okay po? No, merong 4 na bagay tayong pag-uusapan. No? Number 1, how should we wait while God is fulfilling His promises sa buhay natin? Number 1, we need to trust God's presence sa buhay natin. Trusting God's presence. Maliliit po. Pero kung babasahin nyo siya sa Genesis chapter 28 verse 16. Gusto ko pong dalhin kayo sa Genesis chapter 28 verse 16. Ang sabi po niya dyan, surely the Lord is in this place and I was not aware of it. Ang nagsasabi po, sa verse na yan ay si Jacob. Okay? Ano ang panahon? Ano ang sitwasyon ni Jacob sa panahon na sinasabi po niya ito at ano yung kanyang encounter sa Panginoong Diyos? Si Jacob po ay nasa gitna ng isang hindi tiyak na paglalakbay. After na mag-away sila o dayain niya yung kapatid niyang si Esau. So, hindi tiyak yung kanyang paglalakbay. Iniwan niya yung kanyang tahanan, natutulog siya sa ilang, wala siyang bahay, wala siyang silong, at hindi natin alam yung mga mababangis na hayop na pwedeng mag-cause ng harm sa kanya. Walang kasiguraduhan yung kanyang buhay. Okay po? So yun yung kanyang sitwasyon. Pero dito po sa Genesis chapter 28, sa panahon na yun, na-encounter niya ang atin pong Panginoong Diyos. Nagpakita ang Panginoong Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. At anong ginawa po ng Panginoong Diyos kay Jacob
Ang sabi po niya, hindi ako aware. Actually, yun yung first na panaginip niya. No? Hindi ako aware, sabi niya, na yun pala yung presence ng Lord. May panahon po ba sa buhay natin na minsan nandyan na yung presence ng Lord pero hindi natin na-acknowledge? No? Si Lord na pala yung kumikilos tapos hindi natin na-acknowledge. Kaya po doon sa pag-aaral kaninang umaga, maganda po pagka we come early talaga. No? Doon po sa pag-aaral kaninang umaga, no? When you are thankful, you acknowledge every time yung presence and wisdom and power ng Lord. Gratitude acknowledges God's power and presence. No? Nag-start yan sa pagpapasalamat lagi sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon na dumadaan po sa atin. Ano po? No? Para every time, wala tayong ma-miss na encounter sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya si Jacob nag-desire ng another encounter sa Panginoon. Doon na sa Peniel. Nung ma-encounter niya ulit ang ating Panginoong Diyos, he wrestled with God. Nakipagbuno siya until ibigay nung angel ng Panginoong Diyos yung hinihinging blessing ni Jacob. No? So dito pinagtitibay na pala ng ating Panginoong Diyos yung kanyang tipan kay Jacob. Mga kapatid, meron pangako ang Panginoong Diyos kay Jacob. At kung i-apply natin sa sarili po natin ngayon, meron din pangako ang Panginoong Diyos sa atin. Amen? No? May pangako ang Panginoong Diyos sa akin. May pangako ang Panginoong Diyos sa iyo. May pangako ang Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Kinakailangan lang nating manatili sa presensya po ng atin pong Panginoong Diyos. Kung hindi ka mananatili sa presensya ng Panginoong Diyos, hindi mo mararanasan yung fullness ng grace and blessing ng Panginoong Diyos sa buhay mo. So, habang inaantay natin na gawin ng Panginoong Diyos yung pangako niya sa atin, ano po ang gagawin natin? We need to remain sa presence ng Panginoon. Kinakailangan nagpapatuloy tayo sa pananampalataya, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod, hindi tayo lumalabas doon po sa presence ng Lord sa buhay natin. Huwag kang lumayo sa presensya ng Lord. Nandun ang grace Nandun ang blessing sa presence ng Lord. So kung lalayo ka sa presence ng Lord, I am 100% sure, you will do your thing on your own. At kapag ikaw na ang gumagawa para sa sarili mo, mga kapatid ko, mag-i-effort ka man na mag-effort, no, you will not experience yung fullness, yung abundance ng blessing ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi ang root, ang nagbibigay ng blessing, ang Diyos. Amen? No? Walang ibang source ng blessing, kundi ang atin pong Panginoong Diyos. So bakit tayo ngayon lalayo sa presence ng Lord kung ang Panginoong Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kinakailangan ng bawat isa sa atin? Kaya nga po sabi ng text natin, hinihintay tayo ng Lord para yung grace niya ay maranasan natin. Hinihintay tayo ng Panginoong Diyos na lumapit po sa Kanya. No? So i-desire natin sa puso natin na tayo ang lumalapit sa Panginoon. Hindi po tayo lalayo sa atin pong Panginoong Diyos. Kasi bakit po? May tipan si Yahweh kay Jacob. At bilang anak ng Panginoong Diyos, if we consider ourselves anak ti Diyos, kakabsat kin Kristo, at datipan namat ni Apo Diyos, kada tayo. Amin po? No? May tipan din, may pangako din ang Panginoong Diyos sa akin. May pangako siya at yung pangako na yun mapananaligan. So, ang gagawin ko lamang, mananatili ako sa presensya ng atin pong Panginoong Diyos. Kinakailangan lang natin magtiwala sa presensya ng Panginoon kaysa sa iyong, ano po sabi niya? Nararamdaman. Oh?
Kahit hindi mo nararamdaman na ang Panginoong Diyos ay kumikilos, kapatid ko kay Kristo, ang Panginoon hindi tumitigil na kumikilos sa buhay natin. Pangalawa, searching God's heart. What should we do? Habang tayo nag-aantay, manatili sa presensya ng Panginoon. Pangalawa, kinakailangan hanapin natin yung puso ng ating pong Panginoong Diyos. No, hanapin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Psalms 139 verse 23. Sabi ni King David, "Search me, O God, no, and know my heart." Alam niyo ang wisdom sa panalangin na yan ni King David? No? Yung wisdom na yan sa panalangin ni Haring David, sabi niya, "Panginoon, i-search mo yung heart ko. Kung yung heart ko, kung yung mind ko ay nag-iisip, nagpaplano according to your heart." No? Yung bang plinapano ko, yung bang ginugusto ko, ay yun din ba yung gusto mo, Panginoon? So we need to search God's heart. Mga kapatid, ang paghihintay ay pagkakataon para siyasatin ng Diyos ang atin pong puso. Baka nais baguhin ng Diyos, baka ang nais baguhin ng Diyos sa atin, hindi yung ating sitwasyon, kundi yung ating karakter. No? Maalala niyo po yung buhay ni Paul, ni Saul. Ang prayer ni Apostle Pablo sa ating Panginoong Diyos, pagalingin siya ng Panginoon doon sa thorn in the flesh niya. No? Bakit? Kasi merong matinding karamdaman si Apostol Pablo. At hiniling niya sa Lord, natanggalin yun ng Panginoong Diyos sa kanya. Pero anong sagot ng Lord sa kanya? Sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, "My grace is sufficient for you." Did God answer him, "Yes, tatanggalin ko yung karamdaman mo"? Hindi. Ang sabi ng Lord sa kanya, "Yung aking grasya ay sapat sa iyo." Hindi tinanggal actually ng Panginoong Diyos yung sitwasyon na mahirap kay Apostol Pablo. Kaya minsan, mga kapatid ko, practically speaking, pag hindi tinanggal ng Panginoong Diyos, yung sitwasyon na mahirap sa buhay ng bawat isa sa atin, merong sinasabi at merong gustong gawin ng Panginoong Diyos sa atin. Marahil ayaw tanggalin ng Panginoong Diyos sa atin, ayaw baguhin ng Panginoong Diyos yung ating sitwasyon kasi ang gusto niyang baguhin sa atin, yung ating karakter. Hello? No? Yung ating karakter, yung ating ugali. Are you thankful pagka may pagsubok ka? Mananatili ka ba sa presence ng Lord? Karakter yun eh. No? Kung mananatili ka o hindi, kung magpapasalamat ka o hindi, kung magpupuri ka pa rin sa Kanya o hindi. So gustong baguhin ng Panginoong Diyos, una, hindi yung sitwasyon ng buhay natin. No? Kasi pagka yan ay bahagi ng disenyo ng Panginoong Diyos sa buhay natin, hindi yan tatanggalin sa atin ng Diyos. Pero babaguhin tayo ng Panginoon kung hahanapin natin ang puso ng atin pong Panginoong Diyos. So habang tayo po ay naghihintay with eager longing, mga kapatid ko, let us search for God's heart. No? At hilingin natin sa Panginoong Diyos na baguhin tayo. At habang tayo po ay naghihintay, hindi lamang natin hiniling na baguhin tayo ng atin pong Panginoong Diyos. Hiniling natin talaga na baguhin ng Panginoon yung puso natin. Amen? No? Kasi pagka nabago po ang ating puso, you will see the goodness even if you are in the midst of pain. Minsan, ang tingin natin sa nangyayari sa atin, masama. Tama? No? Minsan, ang tingin natin sa nangyayari sa atin, Lord, nagsisimba naman ako nagsiserve naman ako sa iyo Bakit ang sama-sama ng nangyayari sa akin? No? Pero hindi ganoon ang tingin ng Lord Kasi ang ating Panginoong Diyos marunong at makapangyarihan, mga kapatid. Sa totoo lang po,
God can still use evil things for your own good. Naniniwala po kayo doon? No? God can still use evil for our good. Kahit yung mga masasamang mga bagay, no, na nangyayari sa atin, God can still use them. Kabaulan ni Apo Dios nga usaran, aramatan dagijay nga dakas nga mapaspasamak, itibiyag tayo kakabsat ken Kristo, tapno mapabuti tayo lalo. No? Para mas maging maayos tayo sa kanyang harapan. So lagi po natin salaksikin, mga kapatid ko, ay ano ang puso ng Panginoong Diyos? Ano ang sinasabi at ano ang gusto ng Panginoon sa atin pong mga buhay? Pangatlo, hoping God's promises. Hoping on God's promises. Romans chapter 25, chapter 8, verse 25. If we hope for what we do not yet have, we wait it patiently. No? Kung may pag-asa ka, kung inaasahan mo na yung hindi pa nangyayari sa'yo, ay inaasahan mong mangyayari sa'yo. Anong sabi ng text? Mag-aantay ka ng may katsagaan. Maghihintay ka sa pagkilos ng Panginoon. Mahirap po mga kapatid ko, yun lagi ho tayo nagmamadali. Dahil gusto natin na mangyari agad, ginagawa natin yung base sa sarili nating pag-iisip. At hindi na natin inaantay yung pagkilos ng Panginoong Diyos. Kaya most of the time, kapag ginagawa natin yung gusto natin gawin, kasi gusto natin mapadali, o gusto natin maging madali, o gusto natin maranasan na natin agad, mangyari na agad sa atin, mas lalo tayong nagkakamali. No? Worst case scenario, mas nagiging worse yung scenario imbis na maging mabuti at magdala ng kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hope for God's promises. Dahil tapat ang Diyos na nangako, no? Palalimin natin yung pag-asa natin. Lord, ano man ang mangyari, maghihintay ako. That's character again. No? Hindi ka magmamadali. Okay po? Kasi sa pagmamadali, mas marami po ang natitisod pagka nagmamadali. Tama? Mas maraming nagagawang pagkakamali ang tao kapag nagmamadali. Pero pagka naghihintay sa pagkilos ng Panginoong Diyos, nabubuhay ka with peace in your heart. No? And natututunan natin to wait patiently sa pagkilos ng Panginoon. Kasi pagka pinapangunahan na natin ang atin pong Panginoong Diyos, as if we are superior than Him. No? It's a sin actually. Pagka iniisip natin, I can do this and that, na kahit hindi ko kailangan ng Panginoong Diyos, no? Mas magiging worse yung kalagayan ng buhay po ng bawat isa sa atin. Mga kapatid ko, alalahanin po natin ito. Itinuturo ni Pablo na ang buong sanlilika ay naghihintay sa ganap na pagtubos ng Panginoon. Naghihintay sa ganap na pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo rin po, no? Tayo rin ay kinakailangang maghintay ng may katsagaan, no? Hindi bilang mga taong nawawalan ng pag-asa. Kahit to sa tingin natin wala ng pag-asa at napakatagal na panahon na, God is always perfect in His timing. Huwag po natin kakalimutan yon. Ano lang ang yung karakter natin? Magtitiwala ba tayo sa pagkilos ng Panginoong Diyos o hindi? Ang pag-asa ng isang Kristiyano, ang pag-asa ko bilang isang Kristiyano, ang pag-asa mo bilang isang Kristiyano ay hindi nakabatay sa sitwasyon. Kundi nakabatay dapat ito sa pangako ng Panginoon. Amen po? No? Kasi tignan niyo po ang takbo ng buhay natin, no? Yung ano yung song?
yung takbo ng buhay parang gulong. Ano po, minsan nasa taas ka, minsan nasa ibaba ka. No? Ang pag-asa natin ay sa Panginoon, hindi sa anumang mga bagay na meron po tayo. Amen po? Ulitin ko po, ang pag-asa natin dapat ay sa Panginoong Diyos. Hindi sa mga bagay-bagay na meron tayo. Hindi dahil magandang takbo ng buhay natin, magiging smooth yan for the rest of our lives. No. Po pwedeng dumaan tayo sa rough road. Pero dapat hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil ang pangako ng Panginoong Diyos sa atin ay tapat. So let us continue to hope on God's promises, mga kapatid ko. Alalahanin natin ang pinakamagandang bahagi ng plano ng Diyos ay nasa hinaharap ng bawat isa sa atin. Amen po? No? So may hinaharap tayong lahat. At doon tayo umasa. So kung hindi maganda nangyayari sa buhay natin ngayon, may karamdaman tayo, may kakulangan tayo, asahan pa rin natin na yung darating na panahon sa atin, may gagawin na pagkilos ang atin pong Panginoong Diyos. No? Sino ba sa atin ang hindi nagdurusa? Ang pagdurusa ay pansamantala, ngunit ang kaluwalhatiang darating sa atin ay magpasawalang hanggan. Pangapat at panghuli, enduring until God's harvest. Enduring until God's harvest. Oh. Dito po sa Matthew chapter 13, doon sa talinghaga ng trigo at damo. Okay po? So makikita natin na hinayaan ng Diyos na lumago ang dalawa hanggang sa panahon ng pag-ani. Okay po? Hanggang sa panahon ng pag-ani. Tingnan niyo po, hinayaan ng Panginoong Diyos na yung trigo at yung damo parehas na lumago. Sa buhay natin, ganun din po yan. Hinahayaan ng Panginoong Diyos na mangyari sa atin yung kagalakan at mangyari sa atin yung problema. No? Lumalago ang trigo, lumalago din po yung mga dahon. Pagka tayo po ay nagtatanim, ayaw natin na may mga damo, tama? Kaya bumibili tayo ng mga pesticide o pamatay damo. Kasi ang gusto lang natin agad, yung trigo ang lumago. Hindi kasama yung mga damo. Pero tingnan niyo po sa talingaga na ito ng ating Panginoong Kristo, hinayaan niya na both lumago. No? Yung trigo at yung damo. No? At dito ay pinapakita na ang Diyos ay may itinakdang panahon para sa pag-uukom at para sa pagbibigay ng gantimpala. May itinakdang panahon ang Panginoong Diyos para gantimpalaan ka at wakasan ang anumang paghihirap na meron po tayo. No? Ulitin ko po ang Diyos ang nagtakda, hindi tayo. Ang Diyos ang nagtakda ng panahon para sa harvest time and harvest season ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ang nagtakda ng panahon para palaguin, okay po, ang trigo at ang damo, at ang Diyos ang nagtakda ng panahon kung kailan niya ikakat ang damo at kung kailan din niya ikakat ang trigo. Let's hope, mga kapatid ko, this is justice. Okay po? Let us endure until yung harvest, until God's perfect time sa buhay po ng bawat isa sa atin. Actually, dito rin po natin makikita, hindi lahat ng mali ay agad itinutuwid ng Panginoong Diyos base sa bagay na ito. No? Hindi lahat ng mabuti rin ay agad ginagantimpalaan ng ating Panginoon. Ngunit darating ang araw ng harvest. May maling ginawa sa'yo, minsan, hindi agad tinutuwid ng Lord. May pangit na sitwasyon sa'yo, minsan hindi tinutuwid agad ni Lord. At sa kabilang banda rin po, tingnan natin mabuti
hindi rin agad na sa pamamagitan ng ginagawa mong pagsunod, may gantimpala agad. No? Minsan, sabi niya, hindi ginagantimpalaan agad ng Panginoong Diyos. Pero, darating ang araw na tayo ay gagantimpalaan ng Panginoong Diyos. So, ano lang ang gagawin po natin, mga kapatid ko kay Kristo? Ang tungkulin po natin ay manatiling tapat habang naghihintay. Ang tungkulin natin ay manatiling tapat habang tayo po ay naghihintay. Are you eager in waiting sa pagkilos ng Panginoong Diyos? Lahat po tayo naghihintay. Tama? Lahat tayo may hinihintay. May naghihintay ng kagalingan pagka ikaw ay may karamdaman. May naghihintay ng kasagutan sa mga panalangin niya. May naghihintay ng direksyon. Lord, yung guidance mo. No? May naghihintay ng katuparan ng pangako ng Panginoong Diyos. Lahat po tayo merong hinihintay. Okay po? No, pero ang mensahe ng Panginoong Diyos malinaw sa atin ngayong umaga po na ito. Una, trust God's presence. Hindi ka niya iniiwan. Manatili ka sa presensya ng Panginoon. Pangalawa, search God's heart upang mahubog ka habang naghihintay. Pangatlo, hope in God's promise sapagkat tapat ang Diyos sa Kanyang salita. At pangapat, endure until God's harvest. Dahil darating ang araw ng katuparan at katarungan ng atin pong Panginoong Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, let us wait with eager longing. Ang eager longing ay hindi simpleng paghihintay. Ito ay isang pananabik ng may pananampalataya. Isang pag-asa na may katiyakan at isang pagtitiis ng may pagtitiwala sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, basahin nga po natin ito lahat. Amen? Basta si Lord at para kay Lord, ang paghihintay ay worth it. Hindi sayang ang atin pong paghihintay. Hindi sayang ang panahon. So let us wait with eager longing, mga kapatid ko, because it's worth the wait. Let us pray. Lord, salamat po. Salamat po sa umagang ito. We have breakthroughs. We've experienced breakthroughs. At alam namin, may mga breakthroughs pa, Panginoon, in our lives. Kahit may mga hindrances, kahit may struggles, Panginoon. Pero we believe, we have faith in your words, Panginoong Diyos. May pangako ka po sa amin. Patyan mi, apo nga tungpalan dagijay nga karkari. Ngayon karin kada kami, apo Diyos. And so, Father, continue to mold us. Hubugin niyo po kami sa aming karakter, Panginoon, na naghihintay ng may katsagaan, ng may pag-asa, longing for your presence, Lord God, staying in your presence, trusting in your words, Lord. Dahil sinabi niyo po sa amin ngayong umaga po na ito, merong time of harvest sa bawat isa po sa amin. Because you are a God of justice, you are a God of goodness, you are a God of harvest, Panginoon. Kaya ang gagawin lang po namin, manatili laging matapat sa lahat ng panahon at pagkakataon po ng amin pong mga buhay. Katulad ng ginawa ni Jacob, katulad ng ginawa ni Apostol Pablo, katulad ng ginawa ni Haring David, Panginoon, umasa sila, nagtiwala po sa iyo. At nakamtan nila, Panginoong Diyos, ang mga pangakong ipinangako niyo po sa kanila. And so are we, Lord. Mananatili po kami na maghihintay at nag-aantay.
hanggang sa gawin mo at mangyari po sa amin ang lahat ng ipinangako mo at kalooban mo sa aming mga buhay. So teach us to search your will, Panginoon. Teach us to search your heart, Lord. Na sa bawat araw na kami po ay kumikilos, sa bawat araw na kami nagdidesisyon, hanapin namin ang iyong kalooban at sundin po namin ito. Amen. Maraming salamat po. It's worth the wait kapag ka ikaw ang aming inaantay, Panginoon. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Good morning po. It's worth the wait. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Sa ating patuloy na paghihintay, patuloy tayong makibahagi sa gawain ng Panginoon. Makiisa tayo at patuloy natin na palalimin ang ating relasyon sa ating pong Panginoong Diyos. Ating ihanda yung ating pong mga buhay, ang ating isipan sa pakikiisa at pakikibahagi sa banal na hapunang inihanda at ginawa ng ating Panginoon at inutos ng Panginoong Diyos po sa atin. Let us do it as often as we can in remembrance of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hiniling ko po ang atin pong mga communion stewards, si Jen, si Lester, si Kuya Edward. Samahan po ako dito sa taas. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, do this in remembrance of me. Tiapo, hada-kada kayo. Itagayo, dagiti puspusoyo. Agyaman tayo, itiapo at Diyos tayo. Isot, may tutop, na imbag, ken may parbang, iti kanayon, ken sa dinuman, nga ramiden, ipanagyaman, ken kao apo, aman ang kabali namin. Na marsuay, tilangit, ken daga, isot, at titumpuyog kami, mangibalikas, Santo, 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 Diyos sa nabileg, langit ken daga, napnot gloriam, sadyay kangatwan. Nagasat, dagiti umay, tinagan ti Apo, iti kangatwan. Apo na santuan ken bindito ni Jesucristo nga anak mo kas impakam mo ti ministro ti pamati ni Kristo natay, ni Kristo nagungar umay tumanan. Iparukpok mo ti spiritom kadagito ya tinapay ken arak ita ken iti agnanayon. Amen. Amen ken amen. Kararag tayo ti kararag nga amami amin tayo kakabsat. Amami nga da sa dalangit, madaydayaw kumati nagan mo, umay kumati pagariam, maramid kumati pagayatam, kas sa dilangit, kasamat dito'y daga. Ited mo kadakam, itati taron mi, iti inaldaw. Kat pakawanan na kami kadagiti ututang mi. Akasmat pamakawan mi kadagiti nakautang kada kami. Kat di na kami yag iti panakasulisob, no di kat isalakan na kami iti dakas. Sikati ari, manakabalin ka, madaydayaw nga waningga na. Amen. Amen. Gapo ta may maysa ti tinapay. Datayo uray adu tayo kataglakam tayo iti may maysa tinapay. Kat tinapay apisyan tayo iso ti panakairaman tayo iti biyag ni Kristo. Agyaman tayo iti kopa, kamalakaman tayo ti dara, niyapo tayong Jesucristo. Amen. Amen.
Ni Apo Jesus, kinunana, bayon nyo, dagiti ubing, o masidagkan kanyak, takukwada ti pagarian, ti langit. Patuloy po tayong makibahagi sa buhay po ng mga batang ito at patuloy natin silang dalhin sa presensya ng atin pong Panginoon. Mga kabataan,
Let us give thanks. Lord, aming Panginoong Sus, salamat po sa inyo pong kabutihan sa amin, sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. At salamat, patuloy na napapanibago namin ang amin pong pakikipag-ugnay sa iyo. Patuloy ka naming tinikilala bilang aming Panginoon at tagapagligtas po ng aming mga buhay. Salamat sa lahat po ng pagpapatawad mo sa lahat ng aming mga karumihan at kasalanan. Maraming salamat po sa ginawa mo para sa amin upang magkaroon kami ng kasiguraduhan sa buhay na magpasawalang hanggan. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Panangidaton ti biyag ken pagyaman ti Dios impay ay na kadatayo ti kinalintag ayat grasya ken dadumapay a bendisyon kang runaan na impaay na ti mangisalakan kadatayo kas parang bigbig ti kinaimbag na idatan tayo nga rod ti altar iti Dios dagiti duma sa sagot pagyaman a pagkapulo ken ti biyag tayo. Offertory. Let us sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat po ng pagpapala na inyo pong ipinagkakalob sa bawat isa po sa amin. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin sa iyong pag-ibig sa amin na hindi nagmamaliw. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng paghahandog at ng mga handog po na ito. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na handugan
purihin, alayan, Panginoong Diyos, ng ganitong uri ng pagsamba at pagsunod. Maraming salamat po. Amin pong handog ang lahat po ng ito upang amin pong ding magamit sa ikalalagot, kalalawak ng iyong iglesia at kaharian dito sa lupa. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ibuhos niyo po ang siksik, liglig at tumapaw pang pagpapala sa bawat kamay at buhay, Panginoon, na nagsikapagkaloob ng mga kaloob po na ito. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ang atin pong closing song. Let us sing the song, Mga Pangako Mo.
Salamat, Panginoon, mga pangako mo ay tiyak. Ito ay nagsisilbing gabay at liwanag sa aming mga buhay upang manatili po kami sa iyong presensya. Magbabad kami sa iyong presensya, Panginoon. Magtiwala sa iyong karunungan. Hanapin ang iyong kalooban upang hindi lamang mabago, Panginoon, ang aming sitwasyon, kundi mabago ang aming kalooban, ang aming karakter, ang aming isipan, Panginoon. And Lord, patuloy po kami na aasa at magtitiwala na darating po ang harvest sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Na kung papanong pinapahintulutan mo ang paglago ng trigo, ganon din ang paglago ng mga damo, Panginoon, sa iyong talinghaga. Katotohanang ipinapaalala niyo po sa amin na hinahayaan mong maranasan namin ang iyong pagpapala at kalooban mo ring makaranas kami ng mga pagsubok sa buhay. Pero darating ang panahon, Panginoon, justice will happen. Harvest will come sa buhay po naming lahat. At yung pag-asa namin, Panginoon, at yung tiyaga na gagawin namin sa paghahantay sa iyong pagkilos ay worth it nga, Panginoong Diyos. It's worth the wait, Panginoon. And help us to wait with eager longing, Father. Ano man po ang sitwasyon na dumaan sa buhay po namin. Sa lahat ng aming mga panalangin, sa lahat ng aming hinihiling sa iyo, bigyan niyo po kami ng karunungan. Hindi upang ikaw, Panginoong Diyos, ay yumuko sa amin, kundi upang kami ang yumukong patuloy sa iyong paanan at ang iyong kalooban ang patuloy naming sundin, Panginoon. Lord, I pray, I declare and decree more breakthroughs coming sa iyong mga anak, Panginoong Diyos. More breakthroughs, Panginoon, is on the way. Sa bawat tahanan ng iyong mga anak, sa kanilang mga pangarap, Panginoon, sa kanilang heart's desire, Lord, breakthroughs are coming, Father. And we are claiming it right now. At ipinagpapasalamat na po namin ito sa lugar po na ito. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Maraming salamat po sa pagtitipon niyo po sa amin ngayong umaga po na ito sa lugar na ito upang sama-sama po kami muling sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mga ginamit mo na mga stewards, Panginoon, upang kami po ay pangunahan at magamit sa aming pagsamba ngayong umaga. Salamat po sa aming tagatugtog. Salamat sa mga instrumentong nagagamit. Salamat sa lahat ng mga facilities gamit ng iglesia mong ito, Panginoon. Naniniwala po kami na patuloy niyo pa po kaming pagpapalain, O Diyos. And we are hoping and praying and claiming for abundant and extravagant blessing pa, Father. So we can expand po yung church building na ito, Panginoon. All for your glory in Jesus' name. Panahanan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy niyo pong siksikin, ligligin ang aming mga buhay, ang aming puso, lalo tigit ng pananampalataya ng iyong mga salita, ng iyong kabutihan, at ng katotohanang kailanman, saan man, hindi ka nagkukulang sa amin pong mga buhay, Panginoon. Kaya lalabas po ulit kami, puno ng pag-asa, lalabas po kami, puno ng pagtitiwala, Panginoon. Lalabas ulit kami, Panginoong Diyos, na naman ang hamon ng buhay, Lord, hindi po kami susuko. Hindi kami hihiwalay sa iyo. Hindi kami titigil na sambahin ka at paglingkuran po. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Itinataas namin ang aming mga buhay sa iyo
At ang lugar po na ito para sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang lahat po ng ito ay para sa iyong kapurihan at kadakilaan. Ito po ang aming pasasalamat at pagsamo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay sa atin pong Panginoong Diyos. Breakthroughs are coming. Believe it, mga kapatid ko. I declare and decree that the God of breakthroughs, the God who never changes, ang patuloy na kumilos, gumawa sa buhay ninyo, sa pangarap po ninyo, sa pamilya ninyo, sa trabaho, sa negosyo, sa pananim, sa anumang hanap buhay. Breakthroughs sa inyong kalusugan, breakthroughs sa inyong relasyon, and breakthroughs para pagtagumpayan ang anumang pagsubok na inyong haharapin. Para sa kapurihan at karangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. 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 Isang malakas sa papuring palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y pansamantala, maupo muna sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Tayo po tayo ulit. Let us give reverence sa ating pong Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, worth the wait. You have breakthroughs coming. Amen. Amen. Tayo po'y magbatian. Yan. Greet as many as you can. Habang inawit po natin, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. But in you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. God bless ate. God bless po. Love of the Lord. God bless po. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of... Happy birthday, Nanay. God bless po. Of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Tagalog. Mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. God bless po. God bless everyone po. In you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. God bless po. Hi, Clay.
ice cream ko. Thank you, Nakong.